Welcome back to my YouTube channel. Muli, nandito na naman si Mami Let's para sa ating gawain. Ang ating pag-uusapan ngayon, ang libro ni Prophet Joel. Okay? Nangyayari ito sa year 586 BC and then naisulat 531. Sino ba ito si Prophet Joel? Isa siya sa mga prophet sa Timog, Juda, noong nahati na ang Israel. Word Joel ay meaning. Ang meaning yon, ang Panginoong Diyos. The Lord God. Ang meaning sa Joel. Matandaan din natin yung prophecy din doon sa Isaiah chapter 7 verse 14 na nagsabi din doon ng Diyos na isang dalaga maglilihi, manganganak ng lalaki. Pangalanan siya ng Emmanuel. Ang meaning sa Emmanuel, God is with us. No? Si Prophet Joel, maraming alam tungkol sa mga gawain sa templo noong kapanahunan nila. At pinagkatiwalaan doon sa templo, mga pari na pinagkatiwalaan. At lagi niyang binabanggit ang Zion. Mount of Zion. Ito palang Mount of Zion, doon na itayo yung templo ni King Solomon. Doon na itayo sa bundok ng Zion. Tinatawag yun ng bundok ng Zion sa bayan ng Jerusalem. At saka, napag-alaman din doon din nakalagay ang Arka ng Kautusan. Doon din banda, naglagay siya doon ng bahay na pwedeng doon nila ipinasok ang Arka ng Kautusan. Doon pa rin nakalagay sa Mount of Zion. At saka ang Arka ng Kautusan ay nangahulugan, the presence of God. Okay, ang Jerusalem ay tinatawag na City of God. At isa pa sa versikulo doon sa Isaiah 52 verse 8 na yung nagsasabi pa doon, nakikita nila si Yahweh na bumabalik sa Zion. Okay, ang libro na Joel ay 3 kapitulo lang. And then, nakasulat doon ang katakot-takot ng mga parusa sa Israelita sa panahon na yon. At nakalipas ang mahabang panahon, generation to generation, may nangamatay, may mga anak-anak apo na naiiwan. So, sila na naman ang inaabutan ng mga pangako ng Panginoong Diyos. Nangangako na naman ng Diyos na pagpalain muli ang Israel. Alam natin saan nagmula yung Israel. Yan ang generation ni Jacob. Jacob is the son of Isaac. Isaac is the son of Abraham. Ang mga tao na tumatawag sa kanya, ibubuhos niya ang espiritu sa mga tao na yan. Okay. Libro ni Joel chapter 2 verse 27. Nakalagay pala dito. Isinulat ito sa taon 586 BC. Okay. Verse 27. Kaya nga malalaman ninyo na ako'y sumasa inyo at ako'y si Yahweh lamang ang inyong Diyos. Hindi na muling hahamakin ang aking bayan. Kaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipahahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Kakaroon ng mga panaginip ang inyong matatandang lalaki. At makakakita ng mga pagitain ang inyong mga kabataang lalaki. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu, maging sa mga alipin, lalaki man o babae. Ito ang hula ni Prophet Joel. Wala pa ipanganak si Jesus. Of course, busy pa before Christ. Ito si Jesus, nangaral siya sa kanyang mga alagad. Na makita sa John 14. Hindi ko naman kasi ito binabanggit noong mga previous kasi maraming ginagawa si Jesus na hindi ko pa nabanggit. So yung pagdating ni Jesus, kasali yun sa kanyang pangangaral sa 3 years siyang nangaral, no? Alam natin yan. And then, isang panahon na nakipagkita sa kanyang mga disciple at sinabi niya yon. Chapter 14 verse 15 to 17. Ang sinabi niya, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Tapos dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. Sinasabi na niya ito, na kung ika nga,
kung totoong talagang naniwala kayo sa akin, iniibig niyo ako, sundin niyo ang aking sinasabi. At ako, hihingi sa Ama, magpadala ako ng isang kasama ninyo na tagapagtanggol sa inyo. Pero dito pa ako ngayon, hindi pa ako naluwalhati, so hindi pa rin ipapadala ng Ama yung magiging tagapagtanggol sa inyo. Yun ang kanyang pangako. So yung mga disciple niya, may naniniwala, mayroong nagtataka, mayroong wala lang, parang lipas lang ng kanyang pangdinig. Okay, sinasabi pa niya dito verse 17, siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakilala ng sanlibutan. Yun ang kanyang sinabi sa wala pa siya namatay. Kanyang pinakalas din na mga paalala sa kanyang mga lingkod. Balikan lang natin, ano po? Luke chapter 24 verse 49. Yung sinasabi niya, tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang ipinapangako ng aking Ama. Kaya huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa langit. Okay, ito ang bilin ni Jesus sa kanyang mga disciple. Pagkatapos yung nagsalita yon, unti-unti na siyang pataas. So, ibig sabihin, pagdating niya sa taas, hingin pa niya sa Ama. Na Ama, panahon na ipapadala doon sa lupa sa mga tauhan na naniniwala sa atin para may magtanggol sa kanila. Kay alam ni Jesus ng mga disciple, lahat ng mga naniniwala sa kanila ay pahirapan sa mga Hudiyong ayaw maniwala kay Jesus. So, ito na. Ang nangyari ngayon, nang umalis na si Jesus, doon nagmula ang history na naghihintay pala sila doon sa isang room na tinatawag din sa iba pa ring mga nabasa kong books, upper room. Para bang may kwarto sila na kung matawag sikreto na para hindi sila ma-spy sa mga parisyo, sa mga ibang leaders, sa yung mga tao talagang ayaw kay Jesus. Kaya doon sila naghihintay. Hindi man nila alam kung pang ilang araw na sila doon. Basta araw-gabi sila'y naghihintay. Ngayong bigla nang dumating ang kanilang hinihintay na pag-alaman na sa writer na ika-50 days pala yun. Mula sila naghihintay doon. So pagka 50 days na pala, ayun ang chapter 2 sa Acts kon mga gawa, verse 2. So, umpisahan nating basahin. Walang ano-ano, may ingay na nagbula sa langit na tulad ng ugong na malakas na hangin. At napuno nito ang bayan ng kinaroroonan nila. Ingay, ugong ng malakas na hangin. Kung sa English pa, suddenly, there's a sound from heaven as a rushing mighty wind. Anong bigla ba? Siguro kung sa atin, para bang may mga biglang nangyayari nga, para bang makapanghilabot ng balat mo. And then, siguro, kung ma-imagine ko kung nandoon ako, dahil mayroon ng ugong, may kakaibang tinig, siguro paunti-unting nag-open yung isang mata hanggang umipon ng mata, lalaki. Kasi, ang unang nakita, mayroong parang dila na patong sa ulo, tag-aapoy. Natin yung parang nagbaga-baga siguro yun, no? And then, marahil, dahil nga sa kaingay, maaring ang lahat ay dumilat. Pag-open ng kanilang mga mata, na sinasabi, may parang dila nga nag-apoy dyan sa ulo, and then maya-maya konti, nag-gram na sila. At sa sigawan, sa hiyawan, kung anong nararamdaman. Kasi alam nyo, iba-iba ba ang manifestation pag the Holy Spirit is in our heart. May mga manifestation na iba-iba. So dahil doon, nag-ingayan sila. Ang lahat napupuno ng kapangyarihan. Filled na filled sila, punong-puno sila ng kapangyarihan. Yun na pala ang power na sinabi ng Panginoong Jesus. Huwag kayong umalis ng Jerusalem unless darating ang pinangako ng Ama na ipapadala sa inyo.
Kay siya ang kapangyarihan na nagmula sa Ama. Okay? So, ito na. And of course, kung babanggitin po natin, itong 11 disciple, sila yun ang pinupuntahan ni Jesus after sa resurrection. Na ginahuyupan ni Jesus, no? Giblow niya. Sabi, and then, tanggapin ang Holy Spirit. Diba? Naalala natin yun? Ang tinanggap niya, Spirit of Resurrection, Spirit of Life, and Spirit of Authority and Power to release forgiveness. Doon, buhay na sila. At ito pa rin ang matyagang naghihintay within 50 days. Kaya nga sila tawag Pentecost. So, dahil open heart sila, nagtitiwala, nananampalataya, na wala na talaga silang lingon-lingon yan. Isipin mo 50 days. Ano nangyari doon? Yun, open heart sila, pumasok ang power ng natural, nakikita lang na parang dila. But that is a manifestation of the power of the Holy Spirit from God Father na ginarelease doon sa mga disciple na naghihintay. Nag-iipon sila ay nanggaling sila sa Galilea, taga Galilea. Kung iisipin, isang language lang ang ginagamit nila. Katulad ko, ang language ko talaga, yung ako'y dalaga pa, Bisaya. Dahil ang mama ko at papa ko Bohol. Pero nakapag-asawa na ako ng isang Chinese. Year 1972 ako nag-asawa. And then 1994, sweet home na ang darling ko. Kaya from that day, Tagalog talaga. At saka mayroon din akong konting naranasan na mga salita, konti lang god, yung Chinese. So, dahil dyan, kung magcha-Chinese ako na isa akong Bisaya, magtataka yung nakarinig. So, ganito ang nangyayari. So, bago ko po explain may kunti pa rin akong i-sample sa inyo. Dahil nga itong nature ko, dahil missionary ako, nakarating ako kung saan-saang lugar. And then dito ko nakita. Like example po, ang sa isa pong tinatawag na Mandaya, tribo yan at saka isang Hilonggo, at saka isang Tagalog, at isang Bisaya. Apat na tao na iba-ibang salita pero nakatira sa Pilipinas. Itong Mansaka. At muna tayo sa Bisaya. Itong Bisaya, pag magtawag na, dali na magkaon na ta. Ang Tagalog, halika na, magkain na tayo. Pagdating dito sa Mansaka, adikaw, magkaanda. Pagdating dito sa Hilongga, dali na, magkaunta bala. Pagdating naman sa Chinese, lai, cha. So, ganon. Pag ang mga salitang yan, bibitiwan mo sa isang language lang, magtataka sila anong ibig sabihin yun. Mayroon pag isa. Kunwari din isang katanungan. Sa English, where is your mother? Sa Tagalog, nasaan ang nanay mo? Sa Bisaya, asa imong mama? Sa Mandaya, kung Mansaka, wainda, ina mo, wainda. Okay. Pagdating sa sagot, example lang sagot. Hindi ko alam. So sa English, where is your mother? Ang sagot, I don't know. Sa inahan, sa Tagalog, nasaan ang nanay? Di ko alam. Sa Bisaya, asa imong inahan? Ambot lang. Okay. Pagdating dito sa Mansaka, ambot lang sa Bisaya, aywan ko sa Tagalog. Mayroon pang Bohol, bao? Ambot, bao? I don't know. Aywan, bao? Hindi ko alam. Pagdating sa Bohol, bao. Pagdating sa Mansaka, Inday. Pagdating sa English, I don't know. Pagdating sa Tagalog, di ko alam. Pagdating sa Bisaya, ambot. So, may iba-ibang dialect. Pag hindi ka sanay sa language na yan, magtaka ikaw, no? Matingala ka. So, you wonder, bakit ganito? So, itong nangyayari sa pag-ipon-ipon sa araw na yan. Itong 11 disciple, taga-Galilea sila lahat. Yung napuno sila ng Espiritu, nagsasalita sila ng iba't ibang wika. So, hindi mo yon sinasadya na sinasabi, kung Bisaya ka talaga, bakit magsalita ka ng lain nga
wika, ibang salita, mag-English ka, mag-Tagalog ka, na hindi mo man yan sanay, hindi ka man marunong, hindi mo man yan maintindihan. Pero bakit dito, nagsalita sila ng iba-iba? And then, dahil sa kaingay sa lugar, sa oras na yon, siguro nga, may nagsigawan o sabay sa yung parang buhawi na nag-abot kay sa kalakasang mighty wind. Sabi, suddenly, the rushing mighty wind. Malakas na hangin, malakas na ugong, asaba kaayo, nagdaguok, kusog kaayo. So, lahat na nandoon sa paligid, medyo talaga nagtataka. Patakbo silang palapit, ano ba yun? Bakit ba? Ano ba yun? Yung nandoon na sila sa isang bahay na pinag-iipunan ng 11 disciple, naririnig nila yung kanilang iba-ibang wika. Nga ayon sa Bible, speak in tongue or anon tongue, or nasapian or nagsulod ang gahom sa Espiritu Santo. The power of the Holy Spirit enter into the human being nga ready ang iyang heart. Yan pala, ito palang pangyayaring yon, ito na pala ang na-fulfill ang salita o prophecy ni Prophet Joel. Nasaniba ng Holy Spirit ang mga disciple, nadapuhan ng Espiritu, nasudlan sa Espiritu Santo, may kunsad ang Espiritu Santo doon sa tao, kaya iba-iba ang kanilang mga wika, iba-iba ang kanilang language, no? And then nakasaksi doon yung nandyan sa paligid, kaya nga nagtataka ang mga tao doon. Kung magpatuloy po tayong magsiksik sa Bible, chapter 2, verse 5, may gipaliwanag dito na may mga debotong Hudyo doon. Ibig sabihin, di ba, maraming mga Hudyo sa Jerusalem. Hudyong mga pare, Hudyong mga sundalo, mga Hudyo ring mga ordinary lang. And then, ayun pala dito sa sinasabi na may mga Hudyo rin doon na devoted talaga sa Panginoon. Kaya yung katulad yun ng dating video nga na-discover natin na may naniniwala, sikreto lang dahil takot nga sila sa gobyerno. Takot sila sa mga pare. Kaya sikreto lang. Susunod yung mga panahon na yan, iba-iba ang lugar, iba-ibang bayan ang natirahan sa mga Hudyong ito. So, maraming Hudyo na nandyan sa Jerusalem at iba-iba pang lugar nga nakakarinig, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Iyon sa sinabi ko. Nagdapo na sila doon, hilonggo nga siya, naririnig naman niya yung inday, bow lang. So, hindi niya naintindihan. Aywan ko, hindi niya naintindihan. Pero ito na ang nangyari. Sa pagkamangha at pagtataka, ay kanilang nasabi, hindi ba taga-Galilea silang lahat? Kung nga, taga-Galilea lahat, bakit nagsalita sila? Ano ang kanilang mga salita? Ito, titingnan natin. Bakit nagpapasala sila ng ating wika? Sabi na, bakit taga-Galilea sila lahat? Pero, nagsasalita sila ng ating mga wika. Taga-Galilea, pero nagsasalita ng iba-ibang language. Yun. Tayo'y mga taga-Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, at Cappadocia, Ponto at Asia. Tayo lang ang makaintindi at makasalita na yan. Kaya atin yung wika, atin yung salita, atin yung language. Bakit yun? Yung mga lingkod, yung mga alagad na nagsasalita sa aking wika. Sabi yung isa, sinabi niya aking wika din yun. So, ito na. Nakapagsasalita sa ating mga wika tungkol sa mga kahangang-hangang ginawa ng Diyos. Kaya sila nga naniniwala ng Diyos. Pero, pasikreto lang. Hindi na lubusang maunawaan ang nangyari, kaya't nagtatanungan sila, ano ang kahulugan nito? Siyempre bago nila narinig kung sa atin speak in tongue, anon tongue, na bago nilang narinig, kaya medyo sila talaga natingala, na wonder sila, bakit ganito? And then, naapoy kung sa atin pa nagyaga-yaga ba, mga murabag ka ng pakialamiro nga, yung sinatawag na dito sa kan, nagkutya sila, ginukutya sila ka ng yaga-yagaan ba? Ayaw mong tuo-tuo kay nangahubog lang na. Nahubog na sila, kay kanira bang hubog, bisag kung sila iyaw-yaw. Bigla si Pedro tumayo. Pinagtanggol niya ang kaniyang kasamahan. Kaya sabi man, mga hubog. Sabi niya,
Mula nang si Jesus ay nabuhay, kami ay saksi. Saksi kaming lahat sa pangyayari. Iyang gano'n. Saksi kami. Gani, mula nang na-resurrect siya, kasama namin siya within 40 days. At nalalaman namin lahat na nangyayari. Natin ito, bakit lakas loob si Pedro nga nagsasalita? Kasi, nasaniban siya, napasukan siya, or nakunsaran siya sa balaang espiritu. The Holy Spirit is in him. Nagkaroon na siya dihog. The anointing from God is in him. Kaya wala siyang takot na nagsabi ng katotohanan. Di ba niyo alam? Kung nagbabasa kayo ng kautusan. So nabanggit dito, mayroon siyang nasabi doon na dinagdag ko lang, ang Hebrews chapter 1 verse 3. Okay, basahin natin. Ang anak, ang maningning na sinag ng Diyos. Kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. Sinabi niya yun sa mga tao. Bakit nalaman ni Peter na nakaupo na siya doon sa kanang kamay? Na 50 days pa man siya dyan naghihintay. It's because of the Holy Spirit is in the heart. Siyang nagsasalita, ginamit lang si Peter. Okay, balik tayo, chapter 2 sa Acts. Verse 33 tayo. Sinabi rin dito, salita ito ni Peter, ha? Pinaupo siya sa kanan ng Diyos at tinanggap niya mula sa Ama ang ipinagngakong Espiritu Santo. Ito ang kanyang ibinuhos sa amin tulad ng inyong nakikita at naririnig. So may mga kautusang nabasa niya, porya pa yung mga pinapaalala ni Jesus, kaya buong puso talaga siyang may tiwala, naghihintay nga darating. Yung dumating na, kay dumating na, may manifestation na, pinagsabihan pa sila, binibintangan pa silang mga lasing. Siguro, baka sabihin pa sa iba, ay mga naluloko na yan, nangabuang na yan. O, di ba? Kung ganun. Pero, 34, sabi niya dito, hindi si David ang umakyat sa langit, kundi, sinabi lamang niya, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko. Ay, anong ibig sabihin nito? Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. Ibig sabihin, sa time ni David, Ama, the Father, sinabi ni David sa aking Diyos, Ama. Pag dito sa lupa, nakita niya si Jesus. So, Panginoon din si Jesus. Kaya sinabi ng Ama, doon kasi prophet si David eh. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko. Alam na ni David yun. Okay. Ang Diyos Ama nagsabi na maupo ka sa kanan ko. Kaya ngayon naupo pa si Jesus. Bakit? Kasi hinihintay pa kung lahat na ba nakapaniwala kay Jesus? Lahat na ba nakarinig? Lahat na ba tumanggap? Lahat na ba ay naghihintay? Kaya kung lahat na, siyempre ayaw ni Jesus na may mapunta sa impyerno, kaya hinintay niya lahat. Sinong ginamit niya ngayon? Wala nang Pedro, wala nang Juan, wala nang, sino pa? Moses, wala na. But, mga kapatid, mga viewers, mga watcher, mga listeners, ang mga disciple, hindi na nga matay lahat. Kaya namatay man ang mga totoong Pedro, ang mga Pablo, mayroon pa ngayon. Sino? Yung mga simbahan nga, sumisigaw, receive Jesus. Jesus is our Savior. Mga preacher, mga nagkrusada, mga radio ministry, mga TV ministry, mga video ministry, mga YouTube ministry. Katulad ng mami. Sumisigaw ako, isa ako sa kanila. Receive Jesus before too late. Okay. 35, hanggang lubusan kung mapasok ko sa iyo ang mga kaaway mo. Sino ba ang sinasabi ng Diyos Ama na kaaway ni Jesus? Yung mga anti-Christ. Alam ko yung aking mga estudyante sa Bohol, sa Pantukan, sa Maragusan, sa Jensan City.
At mayroon pa ako ngayong mga Bible studying, pinapasa ko lang aking messenger. Alam natin yon. Anong grupo yon? Hindi ko lang sasabihin dito. Alam niyo yan, na ang grupo na yan is powerful but secretly. At silang nagko-control ng 666. At alam ninyo kung anong malaking simbahan nagsuporta sa kanila. Humanda na tayo, mga pinili ng Diyos, mga believers of the Word of God. Then, ang sabi pa doon, yun ang kaaway ni Jesus. Mga anti-Christ. Kaya mga lalaking simbahan na dinreject si Jesus, sorry ka lang, bye. Maliit na simbahan, malaki na simbahan, ginatuboy, gina-exalt si Jesus. Jesus is the Savior. No other name can save people. Only Jesus. You are the one na mas-save, maligtas, maluwas pagbalik ng ating Panginoon. Si Jesus naghihintay, kaya nakaupo pa man sa kanan ng kamay ng Ama. Naghihintay siya. Pagsasabihin na ng Ama, ang lahat na pinili ko, ang buong mundo na pagsabihan na, ang lahat na tumanggap sa akin, naniwala sa akin, nakaprepare na, just go to. Saan pupunta si Jesus? Babasahin muna natin. Matthew 24 verse 36. Babasahin muna natin. Ngunit walang nakakaalam ng araw at oras sa pagsapit niyon, kahit ang mga angel sa langit o maging ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. 2,000 years na siya doon. Na sinasayaw-sayawan siya sa mga angel, sinasamba siya sa mga angel. Subalit naririnig ni Jesus yung ingay. Yung panawagan ng mga Kristohanon, Lord Jesus, help me. Teach me to pray. Teach me, Lord, gamitin mo ako na gumaling ang may mga sakit, lalo na yung naniniwala sa iyo. And it's because Jesus is the intercessor between God and human. Sabi niya, Ama ko, tumatawag si Mami Lita. Pakinggan natin. Tumatawag kung sino ka man dyan na mga pastors, itaas mo yung kamay mo. Sino ka man dyan na believers sa Jesus Word, ikaw, pinapakinggan lagi ni Jesus. Nagsasabi siya, sulong, maging totoo ka, ipagtanggol mo ang salita ko. Kay, malapit na akong bumalik. Mayroon pa kasing hindi pa nakarinig sa akin. Kaya, bilisan natin. Mga present apostle, present na mga alagad. Bilisan nating ipangaral si Jesus. Kay, pag nagsabi na ang Father, that's enough, Lita, huwag ka nang sumigaw. That's enough, every missionary, every pastors, every evangelist, stop evangelizing the Word of God. Bakit? Magbudyong na ang trumpeta. Pababain na si Jesus. At dapat nating malaman, ang pagbaba ni Jesus saan siya? Sa lupa or sa ulap? Basahin na naman natin ang kanyang salita para hindi si Mami magkamali. 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 to 17. Sa araw na yon, kasabay na malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tinig ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makapiling natin siya magpakailanman. Yung tinatawag, rapture, caught up, diyan lang pala yan sa alapaap, sa clouds, sa ulap. Maghihintay dyan si Jesus habang magbudyong ang trompeta. Ang mga nangamatay nga, sang-ayon sa kautusan ng Panginoon, babangon at para silang bula na magpataas papunta sa clouds. Doon si Jesus. At tayo naman, nabuhay pa, naghihintay sa Kanya, naka-overcome sa COVID-19.
kahit mayroong mga lockdown, patuloy kang nananalangin kay walang makapag-lockdown sa iyo habang ikaw laging nag-connection sa Diyos. Pagdating na yan, nako, unti-unti ka rin pataas kung paano yung si Jesus itinaas yung araw ng kanyang departure sa mga disciple, ganun din tayo. Unti-unti rin tayong magpataas dyan sa clouds at doon na natin kasama si Jesus. What happens sa baba? Dito sa baba, ayun pa sa Bible, nandyan ang kaguluhan. Kasi kung may mga driver na talagang insakto ang relasyon sa Diyos, bigla na siyang ma-rapture. Nagtakbo ang sasakyan, walang driver, kaya mayroong mga aksidenteng mangyayari. Yung mga piloto, yung mga, anong tawag yung nagdadala ng barko, kung mayroong mga believers na insakto ang connection sa Panginoon, ay sila din magpataas. Kaya ang daming aksidente mula sa kalsada, sa tubig, sa dagat, o sa mga airplane. At maraming nandyan sa mga opisina na iiwan ang kanilang mga trabaho. May mga doktor na nawawala, may mga pasyenteng nawawala. It's because of tinatawag rapture. Then, after that, iba na naman usapan mo. So, rapture ang pinag-usapan yon. Sino ang ira-rapture? Yung napuno, napuspos ng banal na espiritu, napuno sa gahom sa balang espiritu, nang inabuhi, namuhay, sang-ayon sa kautusan ng Diyos, malayo sa kasalanan, at kasama palagi ang Diyos. Sila ang ma-caught up, sila ang ma-rapture, sila ang pupunta sa itaas. At iba pang history ang naiiwan. So viewers, sana may nakukuha tayo ngayon sa ating pong pag-uusap tungkol po sa prophecy na isinusulat ni Prophet Joel. Napolpel sa buhay ng mga disciple. Ang mga disciple ang unang nakaranas sa power from God. Hanggang marami pa. Hanggang ngayon ay kumikilos ang Holy Spirit. And the reason why na nakagawa pa ako nitong gawain kahit sirado palagi ang gate namin. It's because the power of the Holy Spirit. Sige, pagpalain po ang lahat po nating mga viewers. Bukas, marami o sa sunod na naman nating video. Susundin lang natin ang atin pong video. Kung maaari po, kung naintindihan nyo, kung kaya ninyo, kung love nyo si Mami, o kung favor ninyo ang gina-preach ko, i-like lang natin at subscribe.